Okay, good morning po sa inyong lahat. Magandang araw po, magandang good afternoon at magandang tanghali po sa inyong lahat na nanonood Luzon, Visayas at Mindanao, buong Pilipinas at maging sa ibang bansa kasi po itong ating channel ay mapapanood worldwide kasi nga po dahil sa YouTube. Okay guys, again welcome po sa ating channel, ang Tabsong Viewpoint. Dito po sa ating channel, tayo po ay naninindigan sa katotohanan, transparency, at sa authentic data. Ito po ang ating pinaninindigan at tayo po ay sumusuporta sa ating gobyerno. At again po, ulit-ulitin ko po ang ating pagsuporta sa personal political personality ay hanggang sa pagboto lang. Beyond po doon ay wala na tayong ibang gagawin kundi i-monitor yung ating mga napiling kandidato na ihalal sa eleksyon. So ibig sabihin, tayo po dito sa Tabsong, isa tayong community na naniniwala na ang dapat na suportahan ay ang mga institution ng gobyerno at sila po yung foundation ng nagpapatuloy ng kaayusan dito sa ating bansa. So institution-based po ang ating sinusuportahan, hindi po yun mismong mga kandidato. Para sa akin kasi pagka political personality yung ating sinuportahan, yan po ay short term lang muna, short term lang at hindi siya pang matagalan. At yan po ay nagiging cause ng pagkakaroon ng polarization dito sa ating bansa. So again, tayo po dapat mga taong bayan ay magkaisa, magkaroon tayo ng community na institution-based ang ating susuportahan. At yung mga political personality na yan, tayo po dapat ang stand natin dyan ay neutral. Huwag tayong makihalo doon sa kanilang mga political agenda. Kasi kitang-kita naman po natin yan na tayo mga taong bayan ay nagagamit ang mga political personality na yan para magkagulo dito sa ating bansa. So again, ang tinatayuan po nitong ating channel, ang Tabsong Viewpoint ay ang community na pagkakaisa, institution-based. Okay, yun po ang ating tinatayuan. So again, balik po tayo dun sa talakayan natin kasi dito po sa Tabsong Viewpoint, binibigyan po natin ng pansin dito yung paglaban sa tinatawag na pag-spread ng fake news, disinformation at false narrative na laganap ngayon sa ating social media space. So isa po yan sa mahigpit na na para nagkokos ng chaos dito sa atin, lalo na sa government. So again, itutuloy po natin yung talakayan dito. So may mga term po kasi tayong medyo hindi natin naiintindihan, so dapat aralin po natin. So again, nabanggit na po natin yung fake news, disinformation at yung tinatawag na false narrative na kumakalat. Ngayon, ang tanong po kasi dito, mga kababayan, is sino ba itong tinatawag na fake news peddlers? Okay, according po dito sa article na binabasa natin, the term fake news peddlers refers to individual or groups who intentionally spread false information. So, ano po ito? Ito yung mga individual or grupo na active sa social media. No, intentional nilang silang nag-i-spread ng tinatawag na fake or false information. So nakalagay po dito open through social media. So nakalagay po dito, and recent case in the Philippines, this include blogger, online personality who disseminate misinformation for various reasons such as financial gain or political influence. So the National Bureau of Investigation or NBI is actively probing this individual to identify their funding source and mastermind behind the disinformation campaign. Additionally, the Philippine National Police is also involved in combating fake news, particularly ahead of election. So,
yan po, dito sa article na to, yung mga fake news, disinformation at false narrative na yan is very active daw po during election. At may ano na rin po, nakita na din po natin na kahit tapos na yung election, patuloy pa rin po ang pag-spread ng tinatawag natin fake news, disinformation at false narrative na yan. So ayun, dito po sa ating binasa, yung fake news peddlers na po yan, mga individual yan na makikita natin sa social media space or grupo sila. So inaalam na po ng ating mga autoridad kung saan ang gagaling yung kanilang funding, sino yung mastermind, okay, sino yung nag-finance dito sa mga particular individual na to. So how do fake news peddler get funded? So fake news peddler get funded through various method. So unang-una, yun daw pong mga fake news peddler na to is number 1, advertising network. They use content ad network like Taboola, Rev Content, and Ablade to display ads on their sites. These ads are designed to appear as related content and generate revenue when clicked. So yan po yan, isang source yan ang tinatawag na funding ng mga fake news peddlers na to. Number 2, yung clickbait and sponsored content. So meron din daw pong mga mga clickbait link, okay, na nilalagay sila dito. Yung clickbait headlines attract viewers, increase ad revenue. Some site also use sponsored content, monetize their platform. So yung ibang mga po dito, yung ibang mga fake news peddlers natin is may mga talagang regular source sila ng kanilang funding. Bukod pa po yan dun sa tinatawag yung iniimbestigahan ng ating authority na mga nagpipinance daw po o yung tinatawag na mastermind. Ito po yung ito yung mga binabanggit nito, yung mga side hustle lang. Ibig sabihin, on top dun sa nagbibigay na mastermind, ito lang po yung mga side hustle na which is makikita natin legal naman po ito kasi ito ay kasama dun sa scheme ng kung paano kumikita yung mga social media influencer na di umano ay fake news peddler. So nakalagay po yan doon sa monetary scheme ng kanilang platform na kung saan sila nagpapalaganap ng ganitong mga mensahe. So yun po ang ating definition ang kung sino itong mga fake news peddlers na to. Okay. So nung nakaraang episode po natin kung saan na-featured po natin kung ano yung trolls. So alamin naman po natin kung ano yung difference ng trolls doon sa fake news peddlers. So magkaibang terms yan. So aralin po natin. So nakalagay po dito sa article na binabasa natin. Trolls are individual who intentionally post provocative or inflammatory content online to elicit emotional response or disrupt discussion. They often engage in this behavior for amusement or to manipulate others' perception. Trolls typically use anonymity to avoid consequence and may exhibit traits like sadism and machiavellianism. Masyadong foreign sa akin guys itong terms na to, no? So, yun po ang trolls. Ibig sabihin, isa po itong mga individual na kadalasan nagtatago ito sa mga nakalock na account. Hindi mo makita yung profile, nakalock yung profile niya, at madalas po itong mga nag-i-enter sa mga discussion or yung sa commentary section ng isang mga articles. Doon po pumapasok yung trolls na tinatawag. So, on the other hand, yung fake news peddler naman po, individual or groups who spread false information often for financial gain and political interest. Unlike trolls, their primary goal is not to provoke emotion response but to deceive or manipulate public opinion. So magkaiba po talaga yung tinatawag na trolls na tinatawag natin and yung fake news peddlers. So makikita po natin ang trolls ay nag-i-initiate sila ng discontent
doon sa discussion. So dinidisrupt nila yung discussion. So nagki-create sila ng manipulative statement doon sa discussion. So ang purpose ng trolls is magalit yung mga makakabasa ng post, or kadalasan po ito yung mga nababasa natin sa comment section ng mga negative, minsan nang aaway siya. Ang term po doon ay yung tinatawag na bardagulan sa social media. So yan po ang definition ng tinatawag na trolls individuals. Samantalang ang fake news peddlers naman, hindi sila initiate ng manipulative na behavior or nagdi-disrupt ng disrupt ng discussion, or yung nang-aasar, hindi sila nang babardagul. So ang fake news peddlers po ay mga individual or groups na nag-i-spread ng false information. So magkaibang level po ang trolls at saka news peddlers, fake news peddlers. So mas para po sa akin, ang medyo malala ay yung tinatawag nating fake news peddlers. Kasi itong fake news peddlers po is malawak ang ang target, or malalim, deep yung kanilang goal na ma-achieve. Ang goal talaga nila is mag-spread ng tinatawag na fake or false information. Okay? Nakadalasan po itong mga may mga tema itong political influence, itong mga fake news peddler. Kaya nga kung mapapansin po natin doon sa hearing doon sa Congress, makikita po natin doon yung mga in-invite na ina-accuse ng fake news peddlers daw po. Kadalasan pagka na-check ninyo yung kanilang mga social media accounts, more on sa sila, political influence yung kanilang mga pinopost doon. At ang masakla po doon, according doon sa investigation sa Congress, is mga false narrative yung mga nilalagay nila doon, at ang purpose lang is maka-influence ng mga taong bayan para magbago yung pananaw nila or yung kaisipan nila sa gobyerno or sa mga political personality na pinapaboran itong mga tinatawag natin na fake news peddlers. So yun po, ang key difference po is motivation. Trolls seek emotional response while fake news peddler aim to deceive or influence. So yung trolls daw po, ang motivation niyan is mag-initiate sa mga nakakabasa ng emotional response. Ibig sabihin, nang-aasar, nanggagalit, at gustong magalit yung nakabasa. Kaya makipansin ninyo, nakakasira ng araw yung mga commentary nila dun sa pag binasa mo. Kaya itong mga trolls po, kung kayo ay masyadong emotional kayo, mapaparesponse kayo sa kanilang mga komento sa comment section ng mga pinagbababasa natin ng mga article on social media space. Okay? So, yung motivation and then yung content, ang trolls use provocative message, whereas fake news peddlers spread false information. So, magkaibang po ng content yung mga trolls at saka yung fake news peddlers. So, yung sa impact naman po noong dalawang category, yung troll at saka yung fake news peddlers. Troll disrupt discussion while fake news peddler can affect public opinion and societal belief, o yung belief ng society. Okay guys, so magkaiba ang kanilang motivation, magkaiba yung purpose nila. So again, ito mga trolls na to, yung definition nila at saka purpose ay magkaiba, pero sa tingin po natin, itong trolls at saka itong fake news peddler, usually yung mga iisang tao lang yan. So, yung fake news peddlers, ang ginagawa nila, nagpo-post sila ng mga fake news, nag-spread sila ng false information. At the same time, pag nag-i-engage sila ng discussion, is nagiging troll sila. So, the same the same personality pero magkaiba ng purpose. Yun po yung
nililiwanag ng article na to. So, yun po. So, dapat po na, at least natutunan natin na magkaiba po yung trolls at saka yung fake news peddlers. Magkaiba sila ng purpose, pero maaring the same person din ito. At ang intention ng person na ito is magkaroon ng magkaroon ng disruption sa society natin, which is yun ang kinakailangan po nating magkaisa tayong mga taong bayan na pigilan natin yan, kasi yan po ang purpose lang yan ay ang layunin lang yan is tayo ay pagwatak-watakin at sirain yung momentum ng ating gobyerno, kasi ang isang society po kasi na magulo, hati-hati, nagkakagulo, naapektuhan po dyan yung ating gobyerno. Sa halip na makapag-focus sila dun sa pagpapaunlad ng bansa at saka mga economic improvements or economic goals, nadidisrupt po itong mga pagpapalaganap na ito ng fake news, disinformation as false narrative. So yan po ang dapat maintindihan ng mga taong bayan na ating dapat labanan itong ganitong pag-spread. So tayo tulungan po natin yung ating government na ma-stop itong ganitong klase ng pagmamanipula sa ating taong bayan. Kasi tandaan po natin na dapat po tayong taong bayan ay nagkakaisa sa isang layunin ng ating bansa. Okay? So again, tutuloy po natin itong mga discussion na to about sa mga terms na mga ginagamit para at least yung lahat pong nakakapanood nauunawaan nila yung pagkakaiba. Kagaya ng diniscuss po natin dito, yung pagkakaiba ng trolls at saka fake news peddlers. So ang tanong guys, papayag ba tayo na maging trolls tayo at saka fake news peddlers na masama ang intention sa ating society? So dapat hindi tayo pumapayag dyan. So wag tayo maging bahagi ng pagmamanipula nitong mga fake news peddlers. So nag-uumpisa po yan sa atin. Pag tayo po ay aware ng kanilang mga strategy na pinagagawa sa social media, may iwasan po yung pag-spread na yan ng fake news at disinformation. So yun po ang topic natin for today. Maraming salamat po, at kung kayo po ay may comment and suggestion, please ilagay po lang ninyo diyan sa aking comment section, at babasahin po natin yan. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe dito sa channel natin, Tabsong Viewpoint. Again, kung nakikiisa po kayo sa aking community at nakikita ninyo na itong ating community ay mapalago natin yung kamalayan ng pagkakaisa sa ating bansa, pwede po kayo mag-join, mag-subscribe at ituloy natin itong advocacy ng Tabsong Viewpoint. Maraming salamat po, at sa lahat ay peace.